Magandang hapon po uli sa inyong lahat. And as we all know, malapit na po ang Kapaskuhan. At ilang tulog na nga lang po bago magpasko? 12 days na lang, ganun na po kabilis. And for sure ang bawat isa po sa atin ay marami na yung ang nasa kanilang isipan. Like, party dito, party doon, travel dito, travel doon, at mga kung ano-anong paghahanda, and etc. Pero it will be only proper dahil po malapit na ang Pasko na instead po maging busy ang ating kaisipan sa kahit na ano pang mga bagay is mas mainam po ata na ating pong sariwain o alalahanin kung ano po talaga ang rason o bakit po tayo magdidiwang. Amen po ba? So, it will be only proper na pag-usapan natin yung reason kung bakit tayo magsa-celebrate. And at dahil po alam natin na si Kristo ang reason ng season na to, it will be only meaningful na pag-uusapan natin o sasariwain natin ang kanyang buhay o ang kanyang pagbisita dito sa lupa. Amen po ba? Amen. So ngayong hapon po, pag-uusapan po natin is yung tatlong pananaw o three insight about the virgin birth of Jesus. Amen. So ito po kasi yung mensahe ng Pasko. So ito po yung mga gagawin natin na sunod-sunod na gagawin natin. Pag-uusapan po natin kung ano po yung tatlong pananaw o tatlong insight about the virgin birth of Christ. And then after po nun, okay, magpe-pray po tayo. Tapos, magpe-pray po muna tayo. Tapos after na pag-usapan natin yung three insight about the virgin birth of Christ. And then after nun, syempre, we'll close it in life application. Amen po ba? Amen. So, join me in a short prayer, church. Para thank you, Panginoon ko, on how amazingly, Panginoon ko, na kami po inyong pinagtipon-tipon sa araw na to. Panginoon, salamat, O Diyos, sa inyong grasya na kami po yung magkakasama, Panginoon ko, na pag-aaralan ang inyong salita. Salamat, O Diyos, sa napakagandang worship, Panginoon ko. Salamat, O Diyos, Panginoon ko, sa oras, Panginoon ko, at inyong pinagkaloob sa amin. Dalangin namin, Panginoon ko, as we go through, Panginoon ko, sa pagbasa ng inyong salita, i-open niyo po yung hearts namin. I-open niyo po yung mind namin, Panginoon ko, na sa ganon, ang bawat salita na aming maririnig ngayong gabi ay tahatak sa aming isipan na hindi lang sa pagdating ng Pasko, kundi, Panginoon ko, sa mga susunod na araw, Panginoon ko, ng aming buhay. Kami nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan niyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen, amen. So let's begin. Point number 1. Sabi rito, three insight about the virgin birth of Christ. Ang number 1 doon is, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. The virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Amen. Binibigyang diin po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Amen. So, ang Diyos po ay tapat sa Kanyang salita at tapat sa Kanyang pangako. Kapag sinabi po ng Diyos na ang isang bagay ay hindi niya po yun binabawi, kaya po siya, Panginoon, naalala niyo po ba yung biblical foundation natin? Kapag sinabi ng Diyos ang isang bagay, gagawin niya yun. At pag sinabi niya yun, hindi niya yun babawiin. Amen po ba? So, ang lumang tipan po ay maraming hula patungkol sa pagdating ng Mesaya o hula sa pagdating ni Jesucristo dito sa lupa. Amen po ba? At ito pong event na to ay tinatawag na the virgin birth of Jesus. Now, this virgin birth of Jesus, hindi po siya nangyari accidentally. Talaga pong ito ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Sabi rito, the virgin birth fulfill ancient prophecies, promise, showcase God's unwavering faithfulness to His word. Amen. And it reminds us na yung pangako ng Diyos are always fulfilled in perfect time.
Amen po ba? So please keep your mind na hindi po nangyari itong miraculous event na to by accident. Ito po ay nangyari bilang patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako at testament to His faithfulness. Amen po ba? Amen, amen. So, marami pong talata na nagbibigay sa atin ng mga verses sa Bible na pinapatunayan na si Kristo ay darating sa mundo. Pero sa hapon po na ito, 2 verse lang po ang pag-uusapan natin for the sake of time. Amen. So ito po yung una. Genesis chapter 3 verse 15. Sabi dito, by the way, ito pong Genesis 3 verse 15 na to ay ang kauna-unahang verse, or this verse records the first prophecy regarding the coming of the great Savior prophesied by no less than God Himself. And it says here, sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. And he will strike your head, and you will strike his heel. Mga kapatid, sa kontekstong po ito na binasa natin ngayon lang, is yung tao po ay bumaksak na sa pagkakasala, okay? At sa puntong ito, kausap po ng Diyos ay ang ahas. Kaya po ahas po yung nilagay ko para mabilis niyo pong ma-realize. Nang kausap po ng Diyos ay ang ahas. At sinabi ng Diyos na I will put enmity between you referring to the snake, tapos, and the woman, between your seed and her seed. Next line, he, referring to the seed of the woman, shall strike your head, and you will strike his heel. You strike your head pertaining to the head of the servant, at tapos sabi naman doon, you will strike his heel, yung tinutukoy niya po doon yung snake. Ang susugatan daw niya yung heel nung seed of a woman. Now, sa larawan po na pinakita sa atin, o parang prophecy na binigay sa atin ng Diyos, ito pong eksaktong image na to, o larawan na to, is yung larawan ng pagkapako o pagbayubay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, yung sugat po na natamo ni Kristo sa paa ay patungkol po, o parang binibigyan diin na ang kanyang bugbog na katawan at dugoang katawan will be very wounded badly. Now, meron po tayong matatandang kasabihan na sinasabi na kapag ikaw daw ay nasugatan sa paa, yun daw po ay hindi fatal kasi malayo po yun sa bituka. Agree po ba? Kaya ganun na lamang po nang si Kristo po ay nabayubay sa krus, ang kanya pong bugbog at dugoang katawan ay pumanaw, pero after 3 days, nabuhay siyang muli. Amen? Amen. Ganun po precise yung pangako ng Diyos. Masusugatan siya sa paa, pero we all know hindi siya mamamatay nor masasaktan. Amen po ba? Ngayon, ano naman po ang nangyari dun sa ahas? So as we read kanina, hindi mo naman kailangan sobrang maging matalino just to understand what exactly happened. Nung sinabi ng Diyos na dudurugin ng seed of a woman itong ulo ng ahas na to, it only means na mapapatay niya to. It only means na matatalo niya to. We all know na ang buhay ng ahas came from his head, hindi po ba? Kapag naputol mo yung buntot ng ahas o naputol mo yung kahit anong parte ng katawan ng ahas, other than the head, buhay pa yon, alam mo, hindi ba? So, when God says na dudurugin niya yung ulo means mapapatay ka niya o matatalo ka niya. Amen po ba? Amen. It only tells us na yung kaaway po na tinutukoy po doon in the beginning, nang si Kristo po ay magtagumpay sa krus, ay talo na, nagapi na, at wala nang laban sa atin.
Amen po ba? So ngayon, tinatayuan na lang po natin ang tinapos na gawa ni Kristo, tagumpay na si Kristo, at hindi na po muli makakapagbigay ng kahit anong damage, dulot ng kasalanan in the beginning, either kamatayan man yan, either sakit man yan, either kahirapan man yan, it will never be effect on us. It's because of what God, Jesus did on the cross. Amen po ba? Amen. But make no mistake about this, okay? Wala pong Kristo na namatay po sa krus ng Kalbaryo kung wala pong sanggol na isinilang nung unang Pasko. Amen. Kaya ito pong Christmas story po na ito is a very, very important story kasi ito pong story na to is a story of our redemption. Amen. It's a story of our redemption, and because ito yung patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen po ba? So now, Galatians 4 verse 4a, sabi dito, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son." Anong sabi po nung next line? Born of a woman. So kung sinabi ng Diyos na padadala niya yung binhi sa pamamagitan ng babae, almost 4,000 years, dumating po yung binhi na yun, at ang sabi, pinanganak siya ng isang babae. Amen? So tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So ito po yung second verse natin. Second verse natin comes from Isaiah chapter 7 verse 14. At ang sabi dito, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." And will call him Emmanuel. So, ayun, medyo nagkaroon ng linaw o naging malinaw yung propesiya. At ang sabi ng palatandaan nung propesiya is, siya daw ay ipanganganak ng isang berhen. Alam niyo po nung before yung mga tao before sa panahon ni Isaiah, sa tuwing may mga anak na lang na babae, ang thinking nila, naku, ito na yung binhi, ito na yung binhi na tinutukoy ni Lord sa atin. So lagi silang mahinala kasi ang binigay sa kanilang pangako ng Diyos is seed of a woman. So sa tuwing may mga anak na lang, ganun yung iniisip nila, lagi silang mahinala. Pero when God uses Isaiah para ibigay yung palatandaan na to, medyo mas naging malinaw sa kanila. Kasi magkaroon na ng palatandaan di ba? Sabi ng palatandaan, a virgin birth. Yun daw yung palatandaan. Pero instead na naging nalinawan sila, medyo napailing-iling sila. Kasi, paano nga naman magkakaroon ng mga anak ang isang birhen? Diba? Paano nga naman mga anak? Pailing-iling sila, parang imposible naman po ata yung mangyari. Paano naman mangyayari na manganganak ang isang birhen? Kailangan niya magkaroon ng karanasan sa isang lalaki nang sa ganun siya ay magkaanak. Hindi po ba? And you cannot blame them. Siyempre, sa likas na takbo ng mundo, ganun dapat ang mangyari. Amen po ba? Now, gusto lang po sabihin sa atin ng message nitong Pasko, okay? Gustong iparating po sa atin na bagamat imposible para sa tao ang mga pangako ng Diyos, sa Diyos na may lalang ng langit at lupa, walang mahirap o madali, walang posible o imposible, basta ipinangako ng Diyos, makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Can you say amen? Amen, amen. So, ito po yung katuparan ng pangako nung sinabi kanina ng Isaiah, no? In Matthew chapter 1, verse 22 to 23, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So,
yung pinangako po kanina o yung prophesy po kanina ni Isaiah na yung mga tao medyo hindi sila makapaniwala, it happens after almost 700 years. Ito po yung yung graph para mas lubusan nating maunawaan. So ito po yung kaninang binasa natin, Genesis chapter 3 verse 15 at saka yung Isaiah chapter 7 verse 14. So, yung katuparan nito, both of them happen in one time. Yung isa sa Galatians 4 verse 4a, which happens approximately 4,000 years. Habang yung isa naman po, yung sa Matthew chapter 1 verse 20 and 23, approximately nangyari 700 years. Nakakamiss po. Sino po rito naaalala niyo po yung sinabi niyo last month? O kaya naaalala niyo yung sinabi niyo 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, meron po ba? Wala, no? Ang gusto ko lang po sabihin, mga kasama, na bagamat po hindi natin nauunawaan yung pamamaraan ng Diyos nor ang kanyang timing, di natin nauunawaan. At times nga po, medyo imposible. At times nga po, parang sa sitwasyon natin, parang hindi mag-work yung pangako na yun ng Diyos sa buhay ko. Pero gusto pong sabihin sa atin ng Pasko at tinatawag tayo ng Pasko na paparating, na tayo'y mag-itiwala sa Panginoon even we do not understand His ways or timing. Kasi katulad ng pagtupad ng pangako ng Diyos, sa kanyang pangako, just imagine, 4,000 years, hindi nakalimutan ng Diyos yung pangako niya, tinupad niya. Amen po ba? Medyo hindi malinaw kung paano gagawin yun ng Diyos, pero tinupad niya. Amen po ba? So dahil siya yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, marami siyang pamamaraan how He's going to fulfill His promise. Amen po ba? Kaya naman po mga kapatid, kahit ano pa man na pangako ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, huwag po tayong matitinag. Panghawakan po natin. Huwag po sana tayong madala ng ating emosyon na pabago-bago o kaya ng ating kaisipan na laging nagmamadali. O kaya naman yung nadadala tayo sa mabilis na takbo ng mundo. Hindi, wag po. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay dahil ang Diyos po tapat sa ating buhay. Amen. Ang Diyos po ay tapat sa Kanyang salita. Amen. Kaya naman po mga kapatid, nang ipinangako ng Diyos na ikaw ay malakas na, ikaw ay pinaburan, ikaw ay pinaunlad, ikaw ay pinagaling, at ikaw ay pinagpala, mukha mang hindi yun totoo, parang imposible yun sa buhay, panghawakan mo yun. Amen po ba? Amen, kasi gagawin yun ng Diyos. Kung sinabi niya yun, katulad ng biblical foundation natin, hindi niya yun babawiin. Just for the sake, hindi yun akama sa'yo, o hindi yun bagay sa kondisyon mo, hindi babawiin yun ng Diyos. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen po ba? Amen, amen. So, ganun po yung gustong ibigay sa ating mensahe ng Diyos, na siya po ay tapat sa kanyang pangako at ito pong virgin birth of Christ highlights God's faithfulness to His promises. Amen po ba? Amen. Now, let's go to the point number 2. Sabi dito, the virgin birth of Jesus reveals God's sovereign grace. Amen. The virgin birth of Jesus reveals God's sovereign grace. Ipinapakita po ng kapanganakan ni Jesus, hindi lang ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, kung hindi ipinapakita niya rin ang kahangahangang grasya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So the virgin birth shows that salvation comes from God alone and not from human effort or merit. It reveals that our redemption is fully God's work of grace without any human intervention. So, pinapakita po ng Pasko o ang birheng kapanganakan ni Jesus
na ito ay buong grasya ng Diyos at walang halong gawa ng tao. Kaya naman po ang Kapaskuhan ay purong larawan ng biyaya ng Diyos. Sana po maalala po ninyo na ang Kapaskuhan po o yung dadating na Pasko ay ito po ay purong larawan ng grasya ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So let's read Matthew chapter 1 verse 18 to 20 para mas lalo nating maunawaan ano yung sinasabi ko. Sabi dito, "This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.'" Amen. Thank you po sa pagbasa ng salita. So, ang nangyari po, sabi rito, sa binasa nating Matthew chapter 1, verse 18 to 20, si Mary at si Joseph ay nagkasundo na sila daw po ay magpapakasal. So in short, they were engaged. Nax, parang si I.M. at saka si Anna May, di ba? Amen. Wala sila rito, pero for sure, masayang-masaya yung dalawa kung nasan man sila. Now, sabi rito, wala pa daw nangyayari sa kanilang dalawa, okay? Yet, si Mary daw ay natagpuang buntis. Wala pa man daw nangyayari sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. Si Mary daw po ay natagpuang buntis. Now, malinaw po na that is supernatural. That is supernatural. Hindi po yun natural sa ikot o sa likas na takbo ng mundo. And that is miraculous. That is God's act. Amen po ba? Malinaw na yun po ay gawa ng Diyos. Now, pag pinagpatuloy po natin pagbabasa, mauunawaan mo na si Joseph ay sinukuan si Mary kasi hindi mo siya masisisi, hindi ba? Na sa likas na takbo ng mundo, arang isang babae may buntis, dapat magkaroon siya ng karanasan sa isang lalaki, and alam na alam ni Joseph na wala sa aming nangyayari. So, malamang sa iba yan. Yun yung naiisip niya, naiisip ni Joseph. Kaya naman pag mabasa niyo po rito, sabi niya, sinukuhan niya na si Mary, and then, daw mahal niya si Mary, pero hindi niya nauunawaan yung mga bagay-bagay. Ang labo nito, sinabi ni Mary, hindi to kung sa kanino man. Parang, galing to kay Lord. Yung parang gusto sabihin ni Mary kay Joseph, pero hindi niya naiintindihan. Sinukuhan niya, and then sabi niya, hiwalayan ko na tong babaeng to, pero palihim lang. Kasi, sinasabi ni Joseph na palihim lang kasi alam na alam niya na kapag nalaman ng buong tao sa paligid ni Mary, si Mary ay mamamatay. Kasi meron silang batas noon na ang isang babae ay nahuli sa akto o hindi sa akto ng pakikiapid, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Alam na alam to ni Joseph kasi sabi nga nung verse, siya daw ay faithful sa law. So naisip niya, desidido na siya, naiwalayan niya si Mary, pero palihim lang. Okay, tingin ko patas to kay Mary, patas to sa akin, quits kami, hiwalay na lang kami. So yun yung nasa isip ni Mary. Tapos, ni Joseph. Now, habang nasa plano na ni Joseph na sabihin to kay Mary, the angel of the Lord came to him by dreams saying, na huwag mong hiwalayan si Mary, yung dinadala niya, tulad ng sinabi niya, galing yan kay Lord sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. So, ngayon, yung tagpo po na si Mary po ay nabuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Diyos,
yung tagpo na ang lahat ng bagay ay naisaayos. Pati rin po yung bagay o yung tagpo na kinonvince si Joseph ng anghel na huwag mong hiwalayan si Mary. Lahat po ng yon ay obviously gawa ng Diyos. Amen po ba? Wala pong kahit anong gawa ng tao. Kasi kung tao lang po yun, gaya po nung nakita natin, and for sure you will agree, susukuan mo na yun. Hindi po ba? Lahat po ng yun ay gawa ng Diyos. So it only tells us na grace is a sole act of God. Amen. Grace is a sole act of God, and it only follows that Christmas story is divine, so is our salvation. Amen. A sole act of God. Amen. So Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Ano sabi? Not by works. Ulitin ko po, not by works, so that no one can boast. Can you say amen? Amen, amen. Now, mga kapatid, maraming beses nyo na po narinig yung kwento na to. Itong kwento na hindi nalulumang kwento ni Jesus at ng kanyang grasya. Amen po ba? Pero sa tuwing natatanggap po natin o naririnig po natin ang biyaya ng Diyos, tayo po ay pinagtitibay, kinukonfirm na tayo po ay forever na ligtas, forever na charito, forever na blessed and highly favored, not by works, but by the grace of God. Can you say amen? Amen. Amen. So the virgin birth is a profound example of God's grace without any human effort. It was fully God's work through the Holy Spirit, showing that salvation is purely by grace without human effort. Amen po ba? Without any human effort. Ito po yung mabuting balita po sa atin ng grasya. Sa bawat isa po sa atin na naririto, ipinanganak po ang ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nung unang Pasko upang iparating sa atin ng mensahe, mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong iligtas. At ibinibigay sa atin ng grasya at matatanggap lang natin yung kaligtasan na yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Can you say amen? Amen. Receive the grace of God in your life. Amen po ba? Amen. So, the virgin birth of Christ or the virgin birth of Jesus only reveals God's sovereign grace. Amen po ba? Amen. That's our point number 2. And for our last point, the virgin birth of Jesus affirms Jesus through identity, divine and human. The virgin birth of Jesus affirms Jesus through identity, divine and human. Ang berheng kapanganakan daw po ni Jesucristo ay nagpapatibay po lamang sa tunay na pagkakilanlan ni Jesus na siya daw po ay Diyos at 100% tao. Amen. Kaya po, tingin ko sobrang importante na pag-usapan po ito kasi napakarami pong relihiyon na sinasabi po nila nang si Kristo daw po ay pinanganak bilang tao, hinubad daw niya pagiging Diyos at nanatili siyang tao. Mali po yun. Mali po yun. Ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, siya po ay 100% divine and 100% human. Kasi po, pinatungan lang siya ng kalikasan ng tao. Kaya napakahalaga po na pag-usapan to kasi just imagine kung ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo po ay, we all know no, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po ba? And we know na kapag si Kristo po
Nung namatay po siya sa krus, tapos hindi po siya Diyos, wala pong eternal value yung bagay na gagawin niya. Kumbaga, masasave lang ni Jesus lahat ng tao doon sa henerasyon kung kailan siya namatay. Pero yung mga tao, onwards, hindi niya masave kasi walang eternal value. Siya po ay tao at dahil po, kaya sabi ko po kanina, ng kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, kapag si Christ naman po ay hindi tao at siya po ay Diyos, obviously hindi siya mamamatay dahil po ang Diyos ay eternal. Hindi po siya mamamatay. So, yung both word na eternal na yon ay kailangan sa act or redemption na gagawin ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala yon. Amen po ba? Agree. And I have almost 4 verses here in my front para para i-support ito pong sinasabi ko. I'll show you the verse. So, Luke chapter 1, verse 34 to 35, sabi dito, Mary asked the angel, "How can this be? Since I have not had sexual relationship with a man." The angel replied to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy One to be born will be called the Son of God." Ano daw pong itatawag dun sa baby na ipapanganak? The Son of God. Sa Greek word po, ang title po na The Son of God ay katumbas ng Huios Theos. Huios Theos na particularly ginagamit o binibigay title lamang kay Jesus Christ dahil siya po ay anak ng Diyos. Now, baka sabihin nyo na, Mike, ako rin naman, anak din naman ako ng Diyos. So, pwede rin ako sa title na to, Huios Theos. Hindi po. Tayo po ay anak ng Diyos, yes. Pero ang tawag po sa atin ng Biblia ay Huios Thesia. Huios Thesia dahil tayo po ay naging anak ng Diyos by virtue of adoption. Tayo po ay mga naging anak ng Diyos by virtue of adoption. Namumukod tangi po si Jesus ang merong nature ng Diyos o may genes ng Diyos. To support that, thank you, I have verse in John chapter 1 verse 14. Ang sabi dito, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth." Now, ito pong word na begotten came from the Greek word monogenes. Yun po yung sabi niya. Yung word daw po na begotten, original Greek word daw nito ay monogenes. Now, ito pong monogenes na to ay combination daw to ng 2 words. Yung una, monos, nang ibig sabihin po ay single, while yung genes naman po, which is yung English term na genes, dito nakuha yon. So, ang ibig sabihin po nung genes means life, means family, means offspring. So, medyo mas mabilis intindihin na kasi ang ibig sabihin lang po ng monogenes is single life, single family, o single offspring. Amen po ba? So madaling maintindihan, kapag po ang anak ng tao ay tao, kapag anak po ng Diyos, yun po ay Diyos. Amen po ba? So sino po rito, meron po kayong kamag-anak na unggoy, kaya may kamag-anak na hayop? Di wala po, di ba? Kasi po, it comes with the genes. Kapag po yung tao, sure na sure ako, ang single offspring niyan o single family niyan, puro tao regardless of laki, regardless of liit, regardless of talent, dahil ang genes nila ay tao, puro tao yan. Ganon din po din yung Diyos.
Kasi yung pagkakaroon po ng Diyos, it comes with the genes. Katulad po na nabasa natin yung bigaten, monogenes. Amen? Amen. So, marahil tinatanong mo, paano naman pong nangyari kung si Jesus po ay obviously nauunawaan natin na siya po ay Diyos, by nature siya po ay Diyos, paano naman po siya naging tao in the same time? Kasi it can only be one. Amen po ba? Hindi ka pwedeng Diyos and the same time tao. Paano naman nangyari yun, di ba? Valid po yung tanong nyo, pero sinagot po siya nitong next verse na babasahin natin, which is Philippians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi po rito, who, being in a very nature, ulitin ko po kanina, di ba, minention ko kanina, yung pagiging Diyos po niya ay comes with the nature. Sabi nung verse ng Philippians chapter 2, very nature God. Amen po ba? Did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Now, yung word po dito na taking comes from the Greek word kenosis. Everybody say kenosis. Thank you so much na nangangahulugan po, something put into the divinity of Christ, which is obviously human likeness o human nature. So sa mga katuwid, mga kapatid, idinagdag sa Kanya o ipinatong sa Kanya o ipinasuot sa Kanya yung nature ng pagiging human. Hindi po inalis sa Kanya yung pagka-Diyos, idinagdag sa Kanya. Idinagdag sa Kanya yung nature o pahuman. So, hindi po totoo na inalis yung divinity, siya po ay tao, hindi po totoo yun. Ngayon po na nauunawaan na po natin na ang pagka-Diyos po ay hindi po sa laki, hindi din sa talento, hindi rin sa posisyon. Hindi rin dahil po, baka may idea po tayo pag Diyos dapat malaki o kaya dapat maliit katulad ng baby sa Bethlehem na pinanganak. Hindi po. Ang pagka-Diyos po comes with nature. Yun ang nature ng Diyos. Siya po ay Diyos and in the same time, ipinatong sa Kanya o idinagdag sa Kanya ang nature ng tao. In fact, sabi po ng propesiya na binasa natin kanina, ang bata daw na isisilang sa araw na yon will be called Emmanuel, which means God is with us. Sa madali pong salita, kasama po nila ang Diyos dahil po ang batang isinilang po naroon ay isa pong Diyos. Kasama natin ng Diyos kasi yung batang isinilang ay Diyos. Amen po ba? Marami pong talata sa Biblia ang babanggain ng mga relihiyong nagsasabing hinubad ni Kristo yung pagiging Diyos niya. Marami po, hindi po wala pong katotohanan 'yon. Naalala niyo po yung yung eksena na si Kristo po ay nagbigay ng kapatawaran sa paralitiko na binaba mula sa may bubong papunta sa So we all know na only God can forgive. Pero ano sinabi ni Lord Jesus doon sa tao na yun? Ang kasalanan mo ay pinatawad na. We all know na pagkakasala, yung pamumusong yun. Sabi nga nung mga meron doon, blasphemy, pamumusong daw. And we all know na kasalanan yun. Pero we all know na si Jesus ay perfecto, hindi siya nagkasala. Therefore, siya ay may karapatang magpatawad dahil siya po ay Diyos. Second, naalala niyo po na winorship po siya ng mga tao, specifically po si Mary, or wag na po pala tayong lumayo, even yung three kings. Kung maaalala niyo po yung Christmas story ninyo, winorship po siya ng three kings and we all know, kauna-una ang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa kung sino-sino man maliban sa Diyos.
So kung tinanggap ni Kristo yung worship na yun, nagkasala na siya kagad, hindi po ba? Pero hindi nagkasala ang ating Panginoong Kristo dahil siya ay Diyos. Marami po akong sasabihin verses dito, hindi tayo matapos. It will only follows na si Kristo po ay 100% divine and 100% man. Amen po ba? Amen. Amen. So, one last verse po, sabi rito sa 1 Timothy chapter 3, verse 16a. And without controversy, great is the mystery of godliness. Wala daw kalituhan, wala daw pagtatalo-talo. Great is the mystery of godliness. Ano yung sabi ng next line? Yes, yun daw po yung misteryo nun. God is manifested in the flesh. Ang Diyos daw po ay nagpakita sa katawan o sa anyong tao. Yung word po na manifested doon comes from the Greek word panero, which means panero, yes po, manifested po na ginamit doon comes from the Greek word panero. Ibig sabihin po, appeared, shown, and revealed. So we can simplify it or put it in this way, na God was appeared in the flesh, o kaya God was shown in the flesh. Maalala niyo po kung sinabi po ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 15 na sinabi niya doon na we can only see the image of invisible God. Wala kasi makakita sa invisible God. Amen po ba? By using our two natural eyes. Pero sa pamamagitan daw ni Jesus, makikita po natin yon. Amen po ba? Kasi dahil isa sila ng nature eh. Amen. So, gaya po ng sinabi ko sa inyo, marami pong babanggaing talata sa Biblia. Ang turo ng pagka-Diyos ni Kristo ay hinubad niya nung siya po ipinanganak. Marami pong babanggain. Amen po ba? And last, sabi dito, God revealed in the flesh. Amen. Mga kapatid, lahat ng ito ay naganap dahil sa kwento po ng unang Pasko, which is in a few days, i-celebrate po natin. Amen po ba? So Christmas celebrate the mystery of Christ's divinity and humanity revealed in the birth. That is why Christmas story is very, very important story. Kasi po itong kwento na to ay nakikita po natin ang larawan o maliwanag na larawan ng pagkakakilanlan ni Kristo na siya po ay 100% divine o 100% God at siya po ay 100% human. Amen po ba? Amen. Kaya as fully God, He came to reveal the Father's love and grace. And as a fully man, He came to share our sufferings. Si Kristo po bilang tao, napagod po siya. Bilang tao, nahirapan din po siya. Bilang tao, nagutom din po siya. Bilang tao, nauwaw din po siya. In fact, bilang tao, namatay po siya. Amen. Just all to share the suffering as a man. Kaya po si Kristo ay pinaka-perpektong representante ng tao pagdating sa Diyos. Tapos si Kristo naman ay perpektong representative ng Diyos sa atin kasi siya lang yung nakikita natin. Nauunawaan niya tayo, yung hirap, yung sakit, yung gutom, yung pagod, habang nakikita siya ng Panginoong Ama. Tapos tayo naman, nauunawaan natin yung pagmamahal, nauunawaan natin yung glory, nauunawaan natin yung grasya na pinapakita ni Kristo na galing sa Ama. Dahil lahat ng yun, nakikita at nakakasama at na-experience natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. So the virgin birth of Jesus affirms Jesus' true identity, which is divine and human. Amen po ba? Amen. So let's see them again.
read this out loud. Ito pong tatlong insight ng virgin birth of Jesus. Ready? 1, 2, 3. Number 1, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Number 2, the virgin birth of Jesus reveals God's sovereign grace. At number 3, the virgin birth of Jesus affirms Jesus' true identity, divine and human. Amen, amen. Now, i-close po natin itong usapan na to with life application para po magamit po natin. Hindi lang po sa paparating na Pasko, kundi sa mga susunod na araw ng ating buhay. Amen. Which is yun naman talaga po ang importante. Kailangan maunawaan po natin yung salita ng Diyos at i-apply po natin sa ating buhay. Amen. So, life application number 1. Sabi rito, trust God's promises. His word is true and His timing is perfect. Amen. So pagkatiwalaan natin ang mga pangako ng Diyos, ito po ay totoo at siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Saktong timing. Hindi siya mabagal, hindi siya mabilis. God is always perfect in time. Kaya po, ang pinakamabilis na application po nito sa ating pong paghihintay sa mga pangako ni Jesus o pangako ng Diyos sa ating buhay ay huwag po kayong maiinip. Huwag po kayong mainip. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainip. Yung nasa kabila mo, sabi mo, bawal ka ding mainip. Amen, amen. Bawal po tayong mainip kasi God makes everything and beautiful in its time. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 11, we are so sure na kapag sinabi ng Diyos ang isang bagay, hindi niya yun babawiin. Hindi babawiin yun ng Diyos. Amen? So, gaano na po ba kayo katagal nag-aantay? Matagal na for sure yung iba reaction. Matagal na. Yes. Alam niyo po, isa po sa mga malinaw na ipinangako po ng Diyos is, sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. Believe in the Lord, your Jesus Christ, and you and your family will be saved. Alam niyo po, kung makikita niyo po yung pamilya niyo ngayon, it seems like parang hindi ko sila makukonvinsa na o parang hindi sila maniniwala kay Kristo o parang tingin ko parang imposible sa buhay namin to. Hindi po. Pag pinangako po ng Diyos ang isang bagay, gagawin niya yun. Huwag ka lang maiinip. Amen? And for sure ako, maraming bagay yung pinangako ng Diyos sa inyong buhay. Kasama na doon yung mga pangakong sinabi natin kanina. Ikaw ay malakas, ikaw ay malusog, ikaw ay magaling, ikaw ay pinaburan, ikaw ay pinaunlad, ikaw ay pinagpala. Lahat ng yon, it may seems hindi parang hindi sa akin totoo. Totoo yun. Manalig ka lang, magtiwala, at huwag mainip, gagawin ng Diyos. It seems hindi mo alam kung paano gagawin ng Diyos, nor yung timing niya, hindi mo naiintindihan. You just have to trust His timing and His way. Katulad po ng binasa natin kanina. Amen po ba? Amen. So wag po tayong panghinaan ng loob at lalong-lalong wag po tayong matitinag ng ating pabago-bagong damdamin. Gagawin po ng Diyos ang mga bagay na pinangako niya, hindi dahil sa babait ka, hindi dahil sa mga bagay na nagawa mo para sa Kanya, hindi niya gagawin niya yun dahil siya ay tapat sa kanyang salita. Amen? Amen. So, yun po yung life application number 1. Trust God's promises. His word is true and His timing is perfect. Amen? Life application number, 1. Life application number 2 is celebrate Christmas. Celebrate Christmas as a reminder of God's
faithfulness. Celebrate Christmas as a reminder of God's faithfulness. Alam niyo po, sa araw po na mag-celebrate na kayo ng inyong Christmas, kaya sa magsusunod pang araw na dadaan sa inyong buhay, ipaalala niyo lagi sa inyong sarili na tapat ang Diyos sa kanyang salita. Tapat po ang Diyos sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa ating buhay. Amen po ba? Kung nagawa ng Diyos maging tapat doon sa mga nakausap niya sa lumang kasunduan, naging tapat siya kay Jacob, naging tapat siya kay Moses, at sa kung sino-sino pa, knowing na itong mga taon to ay nasa ilalim ng lumang kasunduan, how much more tayo na nasa bagong kasunduan. Hindi bibitawan ng Diyos ang kanyang pangako tas hindi niya tutuparin. Kasi ang kausap ng Diyos sa bagong kasunduan ay ang kanyang anak. At hindi gagawin ng Ama na biguin ng kanyang anak o parang hindi niya tutuparin yung mga pangako na binigay niya sa anak. Ang malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa atin na sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng ating panalangin, ang tugon ng Diyos ay yes and amen. Yes and amen ang tugon ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya naman po kung kayo naman po ay mga bagay na pinanghawak ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang sagot sa atin ng Ama ay oo at sinasang-ayunan ko ang iyong panalangin. Amen po ba? Ganun nakikita ng Diyos tayo na mga nasa bagong kasunduan. Amen po ba? Amen. So kayo po ba ay na kay Kristo? Amen. So tanggapin po natin at alalahanin na dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo, ang katapatan po ng Diyos ay nangingibabaw o nabibigyan diin. Dahil lang po yun sa tinapos niyang gawa sa ating buhay. At lahat ng yun nakita natin at nag-umpisa sa birhing kapanganakan ni Jesus sa sabsaban. Amen po ba? Life application number 2, celebrate Christmas as a reminder of God's faithfulness. Ito naman po yung application number 3. Embrace God's grace as a way of life. Embrace God's way as a way of life. Mga kapatid, yung grace po, hindi po siya sermon, hindi po siya, hindi lang po siya basta turo. Yung grace po ay ang buong pagkatao ng Diyos at ang buong pagkatao ni Kristo. Nare-reveal po sa atin yung grasya ng Diyos. At ito pong nakikita natin grasya affects our life. Kapag po binigyan ka ng isang bagay na hindi ka karapat-dapat, what you will do, magagalit ka ba? O mas, magiging rebelde ka ba? Hindi. Mas lalo kang lalambot. Mas lalo kang magbibigay ng papuri sa Diyos o mas lalo kang magiging malapit sa Diyos kapag nakuha mo ang isang bagay na hindi mo deserve, katulad ng pagpapala, katulad ng pagpapagaling, katulad ng pagpapaunlad, lahat ng yun nakuha mo under grace, hindi mo yun deserve. For sure, magbabago yung buhay mo. So we only need, para po makuha natin yung isang bagay, kailangan po talaga nating paniwalaan. Sabi po ng Ephesians 2, verses 8 to 9, sa pamamagitan daw ng pananampalataya, na-receive natin ang grasya ng Diyos. Amen po ba? So, the very reason kung bakit po natin ito ma-share sa iba, kung bakit po natin ito maipapamuhay sa ating mga buhay, it's because we first receive it. Amen po ba? Amen. So, embrace po natin yung grasya ng Diyos sa ating buhay at sa kung paano tayo mamuhay. Amen po ba? Life application number 3, embrace God's grace as a way of life. Amen? Ito naman po yung application number 4. And from here, I will be close. Sabi rito,
celebrate Christ's uniqueness, divine and human. Celebrate Christ's uniqueness, divine and human. Mga kapatid, sa tuwing magkakaroon po kayo ng time o magkakaroon po kayo ng opportunity para sambahin yung ngalan ng Diyos, para sambahin o kaya ipagdiwang yung kapanganakan ni Kristo, gawin po ninyo. Regardless kung may nakakita sa inyo, or regardless ng may makakakita sa inyo, huwag po kayong mahiya, gawin po niyo yun. Kasi po yung Diyos na sinasamba natin, specifically, ang Panginoong Jesus, sobrang unique niya. Wala po siyang katulad. Wala pong katulad ang ating Panginoong Jesus na mumukod tangi po siya sa lahat. Siya lang po ang nag-iisa na may kayang mag-represent sa atin sa Diyos. At sa pamamagitan niya, nakikita natin yung grasya at pagmamahal ng Ama. Amen po ba? Amen. Alam niyo po alam niyo po ang ating Panginoong Diyos, siya po ay Diyos. Amen po ba? Pero hindi po siya tao. Ang Panginoong Ama ay Diyos, pero hindi po siya tao. Ang banal na Espiritu po ay Panginoon o Diyos. Siya po ay Diyos, pero hindi po siya tao. Unique na unique ang ating Panginoong Jesucristo kasi siya po ay Diyos, and in the same time, siya po ay tao. Wala pong katulad. Pangalan na higit sa lahat. Wala po siyang katulad. Kaya naman po, mga kapatid, kapag may time po na ipagdiwang ninyo, kaya sambahin ninyo ang kanyang pangalan, gawin nyo po. Kasi sobrang unique po at sobrang katangi-tangi po ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, meron akong balita sa inyo, ang ating pong Panginoong Jesus ay mananatiling Diyos at mananatiling tao magpakailan, kailan paman, hanggang sa araw na dumating, na kayo na po mismo makakasaksi ng lahat po ng mga bagay na nagawa niya. Pagdating po natin sa langit, ipapakita po sa atin ng Diyos ang kanya pong butas na palad, ang kanyang tagiliran na may tusok, bilang habang buhay na patunay, bakit po langit ang ating tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya po, celebrate o kaya ipagdiwang natin, sambahin natin ang pangalan ni Kristo at ang kanyang uniqueness. Siya po ay divine o Diyos at siya din ay tao in the same time. Amen po ba? Pwede po ba natin basahin ng malakas muli ang 4 na life application na natutunan po natin ngayong hapon? Ready? Ready? 1, 2, 3. Number 2. Number 3. And number 4. Amen. Amen and amen. So, trust God's promise. His word is true and His timing is perfect. Celebrate Christmas as a reminder of God's faithfulness. Number 3, embrace God's grace as a way of life. And number 4, celebrate Christ's uniqueness, divine and human. And ang ating pong big idea for this afternoon ay pwede po ba basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Through Christmas. Kayo po ba ay na kay Kristo? Amen. Yun lang po ang namumukod tanging paraan para ma-celebrate po natin ang Christmas dahil po tayo ay na kay Kristo. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can I invite everyone to stand?